Sa Surigao del Norte, patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa epekto ng Bagyong Christine. Mga pantalan, mahigpit ding binabantayan. Yan ang balitang pambansa ni May Diaz na Radyo Pilipinas Butuan. Hindi na masyadong malakas ang pag-ulan sa Surigao City at iba pang panig ng lalawigan ng Surigao del Norte pero nararanasan pa rin ang malakas na bugso ng hangin. Iniulat ni Surigao del Norte PDRRMC Operations Head Gilbert Gonzales na may nag-collapse na footbridge sa Barangay San Juan, Surigao City. May mga na-trap na pamilya kaya't inilikas nila ito para maiiwas kung sakaling bumaha. Zero landslide pero may konting pagbaha sa mga low-lying area. Nakaranas ng brownout sa iilang lugar kahapon ng hapon matapos maputol ang linya ng kuryente at may mga natumbang poste dahil sa malakas na ihip ng hangin pero naibalik na ang supply ng kuryente kagabi bago mag-alas 10. Patuloy pa rin nagbabantay ang tauhan ng PDRRMC Surigao at handang rumisponde kung sakaling may emergency. Ayon kay Gonzales, mahigit kumulang 30 pamilya na ang lumikas mula sa Surigao City at iba pang bayan. Samantala, mahigpit ding nagbabantay ang mga tauhan ng PPA-PMO Surigao sa iba't ibang pantalan sa lalawigan. Ayon kay Port Manager Froilan Caturla, kahapon pa lang ay ipinatupad na ang mga protection measures gaya ng paglagay ng steel protective blinds. Hindi aniya sila nagkumpiyansa upang hindi na maulit pa ang nangyari noong may Bagyong Odette taong 2021 na malaki ang naging pinsala sa kanilang tanggapan. Pansamantala ring pinalipat ang mga sea vessel na nakadaong malapit sa administration building upang maiwasan ang pagsalpok habang ang mga cargo trucks sa labas ng Lipata Port ay nakatenga pa rin dahil sa ipinatupad na no sailing policy sa kasagsagan ng pananalasa ni Bagyong Christine. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, May Diaz para sa Balitang Pambansa.